Hello, ako si JC Punong Bayan, resident economist ng Rappler, and you're watching In This Economy. Sa series na ito, pag-usapan natin ang ilang fast facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ang ilang economic issues na lumalabas sa balita. Sa episode na ito, talakayin natin, bakit tumatamlay ang ekonomiya ng Pilipinas? Alam niyo ba na ayon sa latest na datos ng gobyerno, pabagal ng pabagal ang ekonomiya ng Pilipinas? Noong April, May at June ng 2023, umabot lang sa 4.3% ang paglago ng gastos o produksyon sa ekonomiya. Mabagal yun kasi nasanay na tayo sa growth na di bumababa sa 6% bago ang pandemic. Sa katunayan, kung hindi mo isasama ang paglagpak ng ekonomiya noong pandemya, ang 4.3% ngayong second quarter ng 2023 ang pinakamabagal na pag-usad ng ekonomiya mula pa noong 2011 o 12 taon na ang nakalipas. Maraming analyst din ang nagulat. Hindi nila akalaing bababa ng ganito ang growth rate ng ekonomiya. Sa katunayan, gamit ang isa pang sukat, negative ang growth mula first quarter ng 2023. Sa makatuwid, imbis na lumalaki ay lumiliit pa nga ang produksyon ngayong taon na ito. Bakit nga ba tumatamlay ang ekonomiya natin? Ang Pilipinas ay isang consumption-driven economy. Ibig sabihin, ang gastos ng mga ordinaryong pamilya at individual ang pinaka nagpapaandar sa ekonomiya natin. Yung pamibili natin sa grocery at palengke, pagkain natin sa labas, pamamasyal sa mall, at iba pa. Pero mula noong 2022, paliit ng paliit ang kontribusyon ng consumption sa economic growth. Isang maaaring dahilan dito ay ang grabing pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula umpisa ng 2022, umabot na sa 8.7% ang inflation noong January 2023, pinakamataas na inflation rate sa loob ng 14 na taon. Siyempre, pag umaarangkada ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, magdadalawang isip ang mga tao bago gumastos. Isa pang sanhi ng mabagal na growth ay ang pagtamlay ng investments o pamumuhunan. Sa katunayan, halos wala itong kontribusyon sa paglago ng ekonomiya noong second quarter ngayong 2023. Dapat nating tanungin, sa dinami-rami ng foreign trips ni Pangulong Marcos, nasaan ang mga investments na sinasabing nahikayat niya? Hanggang pledges na lang ba lahat ng yun? Isa pang importanteng dahilan sa panghihina ng ekonomiya ay ang pagliit ng gastos ng gobyerno kumpara noong isang taon. Teka, akala ko ba trilyong piso ang balak gastusin ng gobyerno sa infrastruktura at iba pang mga proyekto? Pansinin na bagamat matamlay ang paggastos ng buong gobyerno, mahigit 1,000% daw ang itinaas ng gastos ng Office of the President para sa foreign trips noong 2022. Samantala, 125 milyong piso daw ang nagastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw noong 2022 din. Ang tanong, bakit hindi ganito kalakas ang gastos ng ibang mga ahensya para sa mga mas importanteng programa at proyekto? Manghuli, ang tatlong pinakamalalaking sektor ng ekonomiya, ang agrikultura, industriya at serbisyo, ay lahat lumiit din kumpara sa umpisa ng 2023. Ngayong tapos na ang pandemya, di ba dapat bumibilis na ulit ang andar ng ekonomiya natin? Pero bakit parang lalo pang bumabagal ito? Ano-ano ang mga pwedeng gawin ng gobyerno para sumigla ang paggastos at produksyon ng mga Pilipino? Maraming katanungan na sana ay pinag-aaralan ng mabuti ng gobyerno. Ika nga, ang unang hakbang para malutas ang kahit anong problema ay ang pag-amin dito. Like and subscribe! At abangan ang iba pang episodes ng In This Economy sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram at TikTok.